Francisco Roman. Ang alam ng karamihan na hindi totoong tao at katang-isip lamang sina Kapitan Eduardo Rusca at ang magkapatid na Bernal. Ngunit ang totoo niyan ay totoo silang tao at hindi sila pawang katang-isip lamang. Sa videong ito ay ating tatalakayin ng mga ambag na mga aide de camp ni General Antonio Luna at pag-uusapan rin natin kung ano ang nangyari sa kanila matapos paslangin sa Antonio Luna sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Colonel Francisco Paco Roman, ipinanganak noong 1869, naging isang sundalong Pilipino at kalaunan ay naging isang revolusyonaryo sa panahon ng himagsikang Pilipino at digmaang Pilipinong-Amerikano. Si Roman ay mayroong ranggo ng isang koronel sa Rebolusyong Hukbo at nagsilbing malapit na aide de camp ni General Antonio Luna. Nang si Luna ay pinaslang sa Cabanatuan, Nueva Ecija, tinangka ni Roman na iligtas siya, ngunit binaril din siya ng mga gwardiya ni Emilio Aguinaldo. Ika-5 ng Hunyo sa taong 1899, bandang alas 3 ng hapon, dumating sina Luna, Roman at Rusca sa kumbento ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Si Luna ay pumasok sa kumbento ng Presidential Headquarters, habang sina Rusca at Roman ay naiwan sa labas. Nang marinig ang mga putok ng baril ay agad na tumakbo si Roman sa kinalalagyan ni Luna upang tulungan siya. Ngunit pinaslang rin siya ng mga personal na gwardiya ni Aguinaldo na dangbula sa Kawit, Cavite. Si Roman ay nilibing kasama si Luna sa sementeryo na may mga parangal sa militar. Gayunpaman, nawala ang kinaroroonan ng kanyang katawan dahil ito inilipat at hindi na muling nahagilap pa. Ngunit ang sabi ni Apolinario Mabini sa kanyang La Revolucion Filipina na may kinalaman sa Ginoong Aguinaldo sa pagkamatay ng dalawang ito. Ngunit tinanggihan ni Aguinaldo ang anumang akusasyon at kaalaman sa pagpatay kay Luna at Roman. Ngunit kinikilala si Emilio Aguinaldo sa kanyang kabiguan sa pag-uusig at hindi pagkulong ng mga tao sa likod ng kanilang pagkamatay. Kapitan Eduardo Rusca, pinanganak noong 1873, naging revolusyonaryo siya na panahon ng digmaang Pilipinong-Amerikano na may ranggo na kapitan sa panahon ng kanyang personal na katulong sa termino ni General Antonio Luna. Siya lang nakaligtas sa pagkapatay kay Antonio Luna kasama si Colonel Francisco Paco Roman. Katulad rin ng ginawa ni Roman, si Rusca ay tinangkarin niya iligtas si General Antonio Luna. Ngunit sumuko siya nang mawalan siya ng bala sa kalagitnaan ng putukan ng dalawang panig dahil tanging revolver lamang ang dala niya. Dinakip si Rusca ng gwardiya ni Emilio Aguinaldo matapos ang pangyayaring ito. Komandante Manuel Bernal, siya ay nagsilbi sa isang ranggo ng major sa panahon ng digmaang Pilipinong-Amerikano. Nang pumunta si General Antonio Luna sa Cabanatuan, si Major Bernal kasamang kanyang kapatid na si Kapitan Jose Bernal at 15 iba pa ay naiwan sa isang ilog sa Nueva Ecija sapagkat ang kanilang sinasakyan na karitilya ay nawasak at hindi na makayanan ng agos ng tubig. Pagkatapos nito, inarangan sila ng mga sundalo ni Gregorio del Pilar at inatasan na huliin sila. Ngunit sina Major Bernal at Kapitan Jose Bernal ay nakatakas sa pagkakadakip ng mga sundalo ni Gregorio del Pilar mula Cabanatuan at nagtungo sa Pangasinan upang magtago. Mapapanood ang kanilang pagtakas sa short film na pinamagatang Angelito. Kuya! Bilisan mo! Ngunit kalaunan ay nahuli si Manuel Bernal noong ika-7 ng Hunyo sa taong 1899 sa Dagupan City, Pangasinan. Kalaunan ay pinahirapan at pinatay si Manuel Bernal ng mga sundalo ni Gregorio del Pilar sa utos ni Presidente Emilio Aguinaldo. Mapapanood ang kanyang kamatayan sa huling bahagi ng palabas na General Luna at sa unang bahagi ng palabas ng Goyo ang Batang General. Kapitan Jose Bernal, ang nakababatang kapatid ni Komandante Manuel Bernal. Nagsilbi siya bilang isang kapitan sa panahon ng digmaang Pilipinong-Amerikano. Kapareho ni Manuel Bernal, matatandaan matapos paslangin sa Antonio Luna sa Cabanatuan, Nueva Ecija, ay tumakas sa magkapatid patungo sa Dagupan City, Pangasinan upang magtago. Noong ika-9 ng Hunyo sa taong 1899, ang mga sundalo ni Gregorio del Pilar ay tinangka na huliin sa Kapitan Jose Bernal sa Calasiao, Pangasinan. Ngunit nagawang makatakas ni Jose sa Pangasinan at nagtungo
patungo sa Pampanga. Ngunit noong ika-19 ng Hunyo sa taong 1899, si Kapitan Jose Bernal ay pinaslang sa Candaba, Pampanga sa utos muli ni Emilio Aguinaldo. Mapapanood ang kanyang kamatayan sa huling bahagi ng palabas ng General Luna. Teniente Manuel Garcia, ang kasapi ng Luna Sharpshooters at isang kilalang commander ng Guardia Negra nung digmaang Pilipino-Amerikano. Makikita si Teniente Garcia at iba pang miyembro ng Tiradores sa palabas na General Luna. General, Tirador de Primera. Matapos ang pagkapatay kay Antonio Luna, wala nang narinig tungkol sa kanya. Ngunit sinabi ni General Jose Alejandrino, ang malapit na kaibigan ng Antonio Luna, na matapos iwanan ng pulo kasama si General Antonio Luna, wala nang maririnig pa ukol kay Teniente Garcia. Ngunit naniniwala siya na namatay si Teniente Garcia na maluluhati tulad ng napakaraming hindi kilalang sundalo na namatay sa gitna ng sagupaan dahil sa kanyang mapanganib na gawain. And also, kung gusto mo malaman kung ano ang mga Luna Sharpshooters o Tiradores de la Muerte, mayroon tayong video para dyan. Iwan ko ang link ng video sa ibabang bahagi. At dyan na nga nagtatapos ang ating kwento. Sana naman ay nag-enjoy kayo. And also, kung gusto nyo mapanood ang General Luna at Goyo ang Batang General, maging ang short film